Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo po ngayon ay nasa part 3 ng atin pong pangangaral ng ating pong tema sa buong taon, Bring them in and send them out. Atin pong minabuti na ito po ay gawin nating recorded dahil hindi po natin ito magagawa na ipangaral sa itinakdang schedule na dapat po ito ay ipangaral sapagkat tayo po ay nagbigay ng daan para po sa libing ng Tatay Mulo sa darating pong linggo. So ngayon po ay atin pong buksan ang atin pong mga Biblia sa ating paninimula. I hope na hawak ninyo po ang inyo pong mga Biblia sa inyo pong pakikinig at buksan niyo po ito sa aklat po ng Romans chapter 10. Romans chapter 10 verse 12 to 15. At buksan nyo din po ito sa aklat po ng Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Matthew 28 verse 18 to 20. Basahin po natin ito pong Romans chapter 10 verse 12 to 15. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Inyo lamang pong kipitin yung pong Matthew 28 verse 18 to 20 at atin pong babasahin yan maya-maya lamang. Ngunit tayo po ngayon ay manalangin muna sa atin pong paninimula. Tayo pong lahat ay pumikit at tumungo sa pananalangin. Panginoon, maraming salamat po na ngayon ay amin pong pag-aaralan ang ikatlong bahagi ng mensahe, Panginoon, sa buong tema, Panginoon, ng taon pong ito, Bring them in and send them out. Tunay, Panginoon Diyos, na salamat po sa unang bahagi at ikalawang bahagi na natapos na po namin. Dalangin namin, Panginoon, kung paano mo kami pinagpala sa pakikinig sa mga nakaraang mensahe namin, Panginoon. Tunay, O Diyos, na ngayon din humihiling kami na sana po'y pagpalain mo kami ng mga espiritual na mga pagpapala mula sa mga salita mo. Patawarin mo na kami, Panginoon, sa anuman pong mga pagkakasala at karumihan na ginawa namin sa harapan mo. Mga bagay na magiging dahilan para hindi namin matanggap, Panginoon Diyos, ang inyong po mga pagpapalang inilaan mo, Panginoon, sa amin. Kaya tunay, Panginoon, hinihiling na po namin ang banal na Espiritu na siya na pong gumabay at kumilos, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan habang amin pong pinag-aaralan, Panginoon, ang iyo pong mga salita. Pagpalain mo na kami, Panginoon, at narito na po kami sa iyo pong harapan at handa na pong makinig ng iyong mga salita. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bring them in and send them out, part 3. Ano po? Tulad po ng aking sinabi kanina, ito ay ikatlong bahagi na ng ating mga mensahe. Ano po? Na sa buong buwan po ng January ay atin pong pag-aaralan yung atin pong tema sa buong taon, Bring them in and send them out. Ano po? So natapos na po natin ang part 1 and part 2. At kung atin pong babalikan ng saglit kung ano po ang naging mensahe po natin sa unang bahagi, ay atin pong nakita po doon na ang Panginoong Hesukristo, ano po, ay meron po siyang pananaw sa evangelism. Ano po? Okay, at yun nga, nung part 1 ay atin pong nakita kung ano nga po ba ang pananaw ng Panginoon pagdating po sa ministeryo ng Ebanghelyo. At atin pong nakita na ang atin pong Panginoong Jesus ay meron siyang matinding compassion. Ang ating pong Panginoon ay meron po siyang kabigatan, habag at awa sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Ano po? Kanya pong inihalin tulad ang mga taong naliligaw pa
na kagaya po ng mga tupa na sila po yung mga walang pastor. Ano po? Okay, at sabi po doon, they are like a sheep without a shepherd. Ano po? Kaya naman ang sabi ng Panginoon sa kanya po mga disciples, napakarami ng aanihin, subalit kakaunti ang mag-aani. Ano po? At yun po ay isang pananawagan at imbitasyon sa lahat ng mga mananampalataya na tayo pong lahat ay humayo. Ano po? Sapagkat handa na ang napakaraming mga kaluluwa na sila ay makakilala sa Panginoon, subalit wala pong mag-akay sa kanila. Ano po? At yun po ang pananawagan po ng Panginoon sa atin, dun po sa unang bahagi ng atin pong pag-aaral. Sa ikalawang bahagi na naging mensahe po sa atin ni Pastor Jake nung nakaraan pong linggo, ay kanya naman pong ibinahagi po sa atin ang pananaw ni Apostol Pablo patungkol po sa ministeryo ng pag-eebanghelyo. Ano po? Yung unang part is the view of Christ sa evangelism, ano po? And then the second part is the view of the Apostle Paul patungkol po sa ministeryo po ng evangelism. At atin pong nalaman noon pong nakaraang Sunday na si Apostol Pablo alang-alang na kanya pong ma-reach out ang lahat ng uri ng mga tao. Sinabi niya po dun sa talata na atin pong pinag-aralan na siya ay nakikitungo, nakikibagay at nakikisama sa lahat ng uri ng mga tao alang-alang na kanya silang maakay sa Panginoon. Ano po? Ibig sabihin, ginawa ni Apostol Pablo ang sarili niyang alipin para sa lahat. Ano po? At ang ibig sabihin po nun, ano po, ay ginawa niya yon na ang pinakang layunin ay abutin sila ng ebanghelyo na sila po ay makakilala sa atin pong Panginoong Hesukristo. Ano po? At yun pong part 1 at part 2 ng atin pong naging mensahe nun pong unang dalawang Sundays, ito po ay sa bahagi nun pong bring them in. Ano po? Yun po ay sa bahagi nun pong bring them in. Ngayon pong third Sunday and fourth Sunday, ang atin pong magiging focus ay dun po sa ikalawang parirala or phrase na send them out. Atin na pong naunawaan na tayo ay inuutusan ng Panginoon, na tayo po ay gumawa sa ministeryo ng Ebanghelyo. Trabaho po natin na dalhin sa loob ng kawan ang mga tupa na naliligaw pa ng landas. Ano po? Ngayon naman po ay atin pong pag-aaralan, yun pong send them out. Ano po? And again, this will be the part 3 of our series of message on our theme. Ano po? Dito po sa aklat ng Romans, dito po sa chapter 10, na atin pong binasa kanina lamang, dito po sa verse 1 to 4, ay ipinahayag ni Apostol Pablo ang kanyang malalim na pagnanasa na kanya pong maabot ang kanyang mga kapwa Hudyo, ano po, sa kaligtasan kay Kristo. Ano po? Malalim ang awa at habag ni Apostol Pablo sa kanyang sariling mga kababayan. Nakakalungkot po sapagkat ang kanyang mga kababayan na mga Hudyo na mismong lahi na pinanggalingan ng Panginoong Hesukristo, sila po ay hindi maliligtas sapagkat meron po silang maling doktrina at pananaw patungkol po sa kaligtasan. Ano po? Sabi dito sa Romans chapter 10 verse 1 to 4 ay napaka-relihiyoso, sabi ni Apostol Pablo, ng mga Hudyo. Ano po? Subalit ang kanila pong pagiging relihiyoso ay hindi po magdadala sa kanila sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Ano po? Dahil ang sabi ni Apostol Pablo sa mga sumunod na talata, sa verse 5 to 11, ang kaligtasan ay makakamit lamang po sa pamamagitan ng pananampalataya sa nag-iisang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ano po? At yan po ang ipinaglalaban ni Apostol Pablo sa kanyang mga kababayan na mga Hudyo. Sila po ay naniniwala na ang kaligtasan pa rin, ano po, ay sa pamamagitan po ng pagsunod sa kautusan sa lumang tipan. Ano po? Subalit ang ipinaglalaban po ni Apostol Pablo, ang kaligtasan po ay hindi sa kautusan, kundi sa pananampalataya sa nag-iisang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ano po? Simple lang. Sabi ni Apostol Pablo ang maligtas, sabi niya sa verse 5 to 11. Ano po? Kailangan lamang ilagay ng isang makasalanan ang kanyang buong pagtitiwala
na ang may tanging kakayanan na makapagligtas sa kanya ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ano po? Dito naman po sa verse 12, ang sabi ni Apostol Pablo, "For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing His riches on all who call on Him." Binibigyang linaw ni Apostol Pablo na pagdating po sa kaligtasan, hindi po dito tinitingnan ang heritage o ang lahi na iyong pinanggalingan kung ikaw man ay Hudyo o Hintil. Ang sabi ni Apostol Pablo, pagdating po sa kaligtasan, walang Hudyo, walang Israelita at wala pong Hintil dahil ang kaligtasan, ito po ay ini-offer ng Panginoon sa lahat po ng uri ng tao. Ikaw man ay Hudyo, ikaw man ay Hintil. Ang sabi ng Biblia, maaari kang maligtas kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ano po? At ang nais po nating tingnan na bigyang diin ay ito pong mga sumunod na mga talata pagkatapos po ng verse 12 na ito. Pagkatapos sinabi ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay para sa lahat. Walang Hudyo, walang Hintil, kundi ang kaligtasan ay ini-offer ng Panginoon sa lahat ng uri ng tao. Ang sabi ni Apostol Pablo sa talatang 13 hanggang 15, ang sabi niya po dito, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then will they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news." Dito po sa talatang 13 hanggang 15, ay makikita po natin ang order of salvation. Papaano nga ba yung proseso bago ang isang tao ay humantong sa kanyang kaligtasan? Ano nga po ba yung sunod-sunod na proseso na nangyayari muna bago ang isang tao ay humantong sa kaligtasan? Ang sabi ni Apostol Pablo sa talatang 13, "There is a need to call on the name of the Lord in order to be saved." Para ang isang tao ay maligtas, kinakailangan niyang tumawag sa pangalan ng Panginoon. At ito pong pagtawag or call na ito po ay tumutukoy sa total dependence, total trust ng isang tao na sa oras na kanyang sinampalatayanan ng Panginoon, tinawag niya ang Panginoon, siya ay buong pusong naniniwala na ang kaligtasan ay 100% kay Kristo lamang. Bago ang isang tao maliligtas. Sa kasunod po, ang sabi naman ni Apostol Pablo, "How then will they call on Him in whom they have not believed?" Papaano naman sila tatawag sa Panginoon na hindi pa sila sumasampalataya sa Kanya? Kaya po, ang order po ng salvation, sabi doon, there is a need to call on the name of the Lord to be saved. And there is a need to believe in order to call on the name of the Lord. At yung pong believe doon, ang idea po doon, ang implication po noon, ay yun pong understanding, yung pagkakaunawa ng isang tao sa mensahe ng Ebanghelyo. Ang ibig sabihin po ay ganito, bago ang isang makasalanan tumawag sa Panginoon sa kaligtasan, dapat ay naiintindihan niya muna ang mensahe ng kaligtasan. Ano po? At sabi naman po ng Apostol Pablo sa kasunod, "And how are they to believe in Him of whom they have never heard?" There is a need to hear the gospel in order to believe. Kailangang tumawag sa Panginoon para maligtas, pero bago tumawag sa Panginoon para maligtas, kinakailangan munang maunawaan ang kaligtasan. Pero bago maunawaan ang kaligtasan, kinakailangan munang marinig ang katotohanan ng kaligtasan. There is a need to hear the gospel in order to believe. Kasunod po ay sabi ni Apostol Pablo dito, "And how are they to hear without someone preaching?"
there is a need to hear the gospel in order to believe. Ano po? Kinakailangang marinig muna yung mensahe ng kaligtasan bago ito maunawaan. At kung maunawaan na ito, saka palang tatawag yung isang tao sa pangalan ng Panginoon para po siya ay maligtas. Ano po? Pero, paano naman mapapakinggan kung walang mangangaral? Ang sabi niya po dito, sa kasunod po na sinabi niya dito sa verse 14, and how are they to hear without someone preaching? Hindi makakapakinig ng gospel, ng ebanghelyo, yung mga tao kung wala naman pong mangangaral. So, there is a need to preach for the gospel to be heard. Kailangan ng mangangaral. Kailangan po ng preacher. Ano ho? So, kung merong preacher, meron pong magbabahagi ng ebanghelyo. At kapag ka naibahagi ang ebanghelyo, mapapakinggan ito ng mga hindi mananampalataya. At kapag ka napakinggan ito ng hindi mananampalataya, mauunawaan niya ito sa kanyang isipan. At kapag ka naunawaan niya na sa kanyang isipan ang mensahe ng kaligtasan, saka siya tatawag sa Panginoon bago po mangyayari yung kaligtasan sa isang tao. Subalit hindi po doon natatapos. Ang sabi naman po ni Apostol Pablo po dito, and how are they to preach unless they are sent? Paano naman sila mangangaral? O paano magkakaroon ng tagapangaral kung wala naman pong nagsusugo? Ano ho? So there is a need to be sent in order to preach. Ano ho? Kaya ganito po ang mangyayari dyan. Kinakailangan ay may magsugo para po merong magiging tagapangaral. Kapag ka meron ng tagapangaral ng ebanghelyo, may mga makakarinig ng mensahe ng kaligtasan. At kapag ka narinig ang mensahe ng kaligtasan, ang mga tao ay makakaunawa ng pinakang idea kung ano po ang kaligtasan. At kapag ka naunawaan na, saka palang tatawag ang mga tao sa Panginoon para sila ay mag-rely sa Kanya, kilalanin na siya lamang po ang kaligtasan. So kung titingnan po natin ang order, kinakailangan ay isugo muna. Saka magkakaroon ng tagapangaral, saka mangangaral at mapapakinggan, at kapag ka napakinggan ay sasampalatayanan at tatawag sa Panginoon. So ibig sabihin, ano po, napakahalaga po na meron pong magsugo. Ano po? Para po ma-accomplish ang purpose ng Panginoong Diyos, ano po? Patungkol po sa kaligtasan ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. And this is the main idea of our message this morning. The idea of having a sender and being sent is crucial in the gospel ministry order. It was the one who is being sent, who preached the gospel so that it was heard by the people and believed upon after knowing the gospel message, causing the people to call upon the name of the Lord as an expression of total dependence on the Lord Jesus Christ for their salvation. Sa Tagalog, napakahalaga po sa order ng kaligtasan ng isang tao na merong isinugo upang sa ganun siya ang mangangaral, upang sa ganun yung kanyang ipinangaral ay mapakinggan, at yung napakinggan ay sampalatayanan, at yung mga sumampalataya ngayon po ay tumawag sa Panginoon para mag-rely sa Kanya at tawagin siya na kanilang Diyos at tagapagligtas. Ano? Kaya napakahalaga po nung idea na sent. Ano po? Ang atin pong tema is bring them in and send them out. Bring them in and send them out. Ano po? Gusto ko pong ipahayag sa atin pong lahat ngayon pong umaga pong ito, ano po? Na tayo pong lahat ay isinugo ng Diyos. Ano po? Ang pinakang nagsugo sa atin, ano po, ay ang Panginoong Hesukristo. Pero bago po tayo dumako po doon, ay nais ko pong banggitin po sa inyo, yun pong idea ng pagsesend. Ano po?
na ito po ay hindi po sa kasalukuyan lang o ngayon lamang ito nangyayari, kundi ang idea po ng pagsesend, ito po ay nangyari na nung una pa pong mga panahon para ma-accomplish ang nais ng Diyos, kalooban ng Diyos sa buhay ng mga tao. Palaging ang Diyos ay merong isinusugo. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. The idea of sending forth is true in the past. Totoo po ito sa kasaysayan. Isinugo ng Diyos si Abraham. Kung atin pong naaalala yung kwento in the book of Genesis, ang sabi ng Panginoon kay Abraham ay, lumakad ka, humayo ka, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo at doon kita'y pagpapalain. So makikita po natin, si Abraham, siya po ay isinugo ng Diyos. Mula dun sa Haran, kung saan ay namatay yung kanyang tatay na si Terah, siya ay inuutusan, isinusugo ng Diyos na pumunta dun sa Canaan, na yung Canaan na yon ang lupain na ibibigay ng Diyos kay Abraham. So makikita po natin, nandun na po agad yung idea na sinusugo ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Another person in the Old Testament, walang iba kundi si Moses. God sent Moses. Nung pong ang mga Israelita ay nabihag sa Egypt, sa humigit 400 taon, ay nais ng Diyos na sila ay hanguin mula sa Egypt, ibalik sa lupang pangako. At ang leader na tinawag ng Diyos, isinugo ng Diyos para maghango sa kanila ay walang iba kundi si Moses. At siya ay kinausap ng Panginoon dun po sa burning bush. At sinabi ng Diyos sa kanya kung ano ang kanyang magiging assignment. So isinugo ng Diyos si Abraham, isinugo ng Diyos si Moses, At pagkatapos po ng ira ni Moses, alam po natin ang sumunod. God sent Joshua. Nung time na patay na po si Moses, hindi po siya pinahintulutan nga ng Diyos na siya makapasok sa lupang pangako. Ang sunod na inatasan at sinugo ng Diyos para manguna sa bayan ng Israel ay walang iba kundi si Joshua. At si Joshua po ang nanguna sa bayan ng Israel para kanila pong lipulin. Yun pong mga tao na nandun po sa Canaan para po mapa sa kanila. Yun pong lupain po ng Canaan. Dahil yun po ay lupain na ipinangako ng Diyos. Isinugo ng Diyos si Abraham, isinugo ng Diyos si Moses, isinugo ng Diyos si Joshua, isinugo po ng Diyos ang mga propeta. Napakaraming propeta sa Old Testament, meron na ang tinatawag na mga major prophets, at meron po tayong tinatawag na mga minor prophets. Ang mga major prophets po ay katulad nila Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Sila po yung atin pong mga major prophets. Kung atin pong babasahin sa Biblia, sila po ay pare-pareho na bago naging propeta, sila po ay inutusan, tinawag ng Diyos at isinugo ng Diyos sa isang specific na gawain. Hindi na po natin maiisa yan. And one minor prophet, na nais ko pong gawing example sa atin po, ay walang iba kundi si Jonah. Isinugo ng Diyos si Jonah sa Nineveh. Bagamat nung una, siya po ay nagkaroon ng katigasan ng puso, tumakas siya sa kalooban ng Diyos, pero salamat dahil pagkatapos na siya ay lunukin ng malaking isda, at siya ay iluwa. Siya po ay sumunod din po sa pananawagan ng Diyos sa kanya. At makikita po natin mga kapatid, na nung una pang mga panahon, ang Diyos ay sadyang nagsusugo para ma-accomplish kung ano po ang kanyang kalooban at nais na mangyari sa buhay ng kanya pong mga hinirang at tinawag na mga anak. At syempre, hindi po mawawala. Kung isinugo ng Diyos si Abraham, si Moses, si Joshua, ang mga propeta, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, si Jonah, syempre hindi po mawawala. God sent His Son. Isinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Para nga po siya ang atin pong maging tagapagligtas. So makikita po natin na maging ang Panginoong Jesus, meron pong specific na assignment na ipinapagawa ang Diyos Ama sa Kanya. At yun po ay Kanyang i-lay down o ialay ang Kanyang buhay sa kaligtasan po ng marami. So makikita natin sa kasaysayan ng sangkatauhan, kahit sa panahon po ng Biblia, nung una pang mga panahon,
ang Diyos ay nagsusugo ng kanyang mga lingkod. And the idea of sending forth is true in the present. Ano po? Totoo pa rin po yan hanggang sa kasalukuyan. Kung nung unang panahon, ang Diyos ay nagsusugo ng kanyang mga lingkod para ma-accomplish yung purpose niya at nais niyang mangyari, hanggang ngayon, ang Diyos ay nagsusugo pa rin po ng kanyang mga lingkod para mangyari ang dapat mangyari. At makikita po natin yan. Diyan po sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20. At yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina na buksan nyo din po sa talata pong yan. Babasahin ko po sa inyo yung verse 18 and verse 20. At ngayon pong umagang ito ay atin pong titingnan ang nilalaman. Ano po? Ng mga talatang ito, Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Basahin ko po sa inyo yung verse 18. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Ngayon pong umaga ay atin pong titingnan, ang dalawang bagay patungkol po sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Kagaya po na sinabi ko, ang Diyos sa kapanahunan po nga natin ngayon ay nagsusugo pa rin, ng kanyang mga lingkod para po ma-accomplish ang kanyang purpose. Ang passage po na atin pong binasa ay kilala at tinatawag pong Great Commission. At atin pong tingnan ang dalawang bagay po dito. Ang una, titingnan po natin the mandate as we go, dahil itiutos po ng Panginoon dito sa talatang 19, go, therefore. So, ibig sabihin ang Diyos ay mayroong pagsusugo. So, ang una pong bagay na atin pong titingnan is the mandate as we go. And then the second thing na atin pong titingnan po dito is the motivations as we go. The mandate as we go. Ano ba ang iniutos ng Panginoon sa atin pong paghayo? Ano ba ang iniutos ng Panginoon sa atin pong paghayo? Una, iniutos po ng Diyos sa talatang 19, number 1, to make disciples. To make disciples. Ang sabi niya po dito sa verse 19, make disciples of all nations. Make disciples of all nations. Katulad po ng aking nabanggit, ang passage pong ito ay tinatawag na Great Commission. At ito po ay sinabi ng Panginoong Jesus noon pong kanyang tinipon ang kanyang mga alagad, bago siya umakyat sa langit. Alam naman po natin nung ang atin pong Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus, on the third day siya po ay nabuhay na mag-uli. Pagkatapos niyang mabuhay na mag-uli, na natili pa siya ng 40 araw sa lupa para magpakita sa kanyang mga alagad. At bago po siya umakyat sa langit, ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo ang utos na ito, na ang sabi niya, go and make disciples. At kung atin pong titingnan ang utos pong ito, ito po ay ibinigay ng Panginoon para po sa kanyang mga disipulo na. Nung time ng ating pong Panginoong Yesus ay nandito sa lupa, 3 taon niya pong kasama, yun pong 12. Pero nabawasan ng isa, si Judas Iscariote, dahil siya po ay nagpakamatay. So therefore, nung time po na ito ay sinabi ng Panginoon, ang kausap niya ay yun pong 11 na kanyang pinagpagalan sa loob ng 3 taon, tinuruan, kanya pong hinulma ang kanyang buhay, at ngayon po ay isinusugo ng Diyos ang kanyang mga alagad para po sa specific na task. At ang sabi po dito, to make disciples. Yan po ang assignment na gagawin po ng mga alagad. Ano ba ang ibig sabihin nun pong disciple making? Disciple making. Simple lamang po. A disciple is someone
who becomes like his master by living in a servant relationship to him. Ano po? Ang ibig daw sabihin pala po ng disciple, kasi yun ang utos ng Panginoon to produce disciples. At kapag dinefine natin, ano ba ang isang disciple? Ang sabi doon, ang isa daw pong disciple ay someone na nagiging katulad ng kanyang amo. Ano po? At siya ay namumuhay kasama ng kanyang amo na kinikilala niya na siya ay alipin ng kanyang amo. Yun daw po ang disciple. Ano po? At ang utos ng Panginoon sa kanyang mga disciples is to make disciples. So, ibig sabihin, dapat mag-produce sila ng katulad nila. Sila po ay mga alagad na ni Kristo. At ang utos ni Kristo sa kanila, gumawa pa kayo o mag-produce pa kayo ng mga katulad nyo na magiging alagad ko. Ganyan po ang iniuutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ano po? At ang key thought po natin po dito, ano po ba nga ang isa pong disciple para sa mas madali na pagkakaunawa? Ano po? Ang sabi po dito, a disciple is a certified or authentic believer and a committed follower. This kind is what we are going to produce. Ano po? Inutusan tayo ng Panginoon na tayo po ay, sabi doon, to make disciples. Ano po? At kapag sinabi nating disciple, ang disciple daw ay certified believer and a committed follower. Ano po? Ibig sabihin, para ang isang tao o bago ang isang tao na tawaging disipulo ni Kristo, kinakailangan muna na siya ay certified believer. Pag sinabi nating certified believer, dapat ay alam niya muna, kilala niya ng munang mabuti kung sino yung Panginoon na kanyang sinusunod at sinampalatayanan. Ano po? At ang sabi po dito, a disciple is a committed follower. Ano po? Ibig sabihin, ang isang tao, ano po, bago siya tawaging isang disipulo ni Kristo, kinakailangan ay meron siyang malalim na pagkakaunawa sa Ebanghelyo, nananampalataya siya sa kaligtasan, ano po, at ang sabi doon, dapat ay committed follower. Itinatalaga niya, isinusuko niya yung buhay niya sa Panginoong Hesu Kristo. Ano? At mga kapatid, yan ang utos sa atin. Kung atin kinikilala na tayo ay alagad, disipulo ni Kristo, inuutusan tayo ni Kristo na tayo ay mag-produce ng katulad natin. Ano? Katulad natin na certified believer at katulad natin na committed follower. Yan po ang dapat ma-produce po natin dahil yan po ang utos ng nagsugo sa atin. Ano po? At napakaganda ng sinabi ng Panginoon, make disciples of all nations. Noon pong tiningnan ko yung Greek word ng word na nations, ano po? Ang sabi doon, sa original, ito po ay nanggaling sa Greek word na ethnos. Ano po? At dito po, kinuha yung salitang Ingles na tinatawag na ethnic. Ano po? Sa mga katuwid, ito pong nations na tinutukoy dito, hindi po ito tumutukoy na katulad sa Asia, ano po, Europe o kung ano paman, ano po. Kundi ang tinutukoy po na nations dito dahil nanggaling siya sa salitang ethnos, ano po. Ito po ay tumutukol sa people group, ano. Okay, so grupo ng mga tao. Ibig sabihin, ito po ay every tribe, every tongue. Ano? Lahat ng uri ng tao. Kaya kagaya po dito sa Pilipinas, ano? Ang utos ng Panginoon sa atin dito sa Pilipinas ay hindi lang i-reach out, ano po, yung buong Pilipinas, kundi ang tinutukoy ng Panginoon, kahit yung mga tribo, kahit yung mga mangyan, kahit yung ibang mga lahi na nandito, iba't ibang uri ng mga tao, ay dapat po nating i-reach out. Ano po? Naka-narrow down po yun doon, yun pong nation. Hindi siya tumutukoy sa isang bansa lang, ano, na kanyang generalize, ano po. Very specific pala yung word na nations, ano po. Dapat ay walang hindi maaabot ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo.
Ano po? At yun nga mga kapatid, the first mandate is to make disciples. Ano po? At kung tayo po ay magpuproduce ng disciples, sino daw po sila? Sila po ay certified believer and a committed follower. Ano po? Yan ang hangad natin. Na maging katulad natin yung ibang mga tao, certified believer, tama ang doktrina, tama ang kaligtasan, at committed follower. Buong buhay nila ay isinuko nila sa ating Panginoong Hesu Kristo. Ano po? That is the mandate. Ano po? Number 2, ano po, or second, not only to make disciples, kundi ang sabi po ng Panginoon sa verse 19, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ano po? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang sabi ng Panginoon po dito, pagkatapos ninyong mag-produce ng mga disciples, certified believer, committed follower, ang sunod ninyong gagawin sa kanila, kung sila ay tiyak na sila ay alagad ni Kristo, iniuutos ng Panginoon sa kanyang mga disipulo na dapat pong sila ay bautismuhan. Ano po? At again, yun pong word na baptize dito ay nanggaling po sa salitang baptizo, na ang ibig sabihin po is to immerse. Ano po? Lubog sa tubig. Ano po? At again, katulad po ng atin pong alam, basic na alam, ang bautismo po ay hindi po ito paraan o dagdag na requirement sa kaligtasan. Ano po? Naligtas na tayo simula nung ating inilagay ang pananampalataya natin kay Kristo. Ano? Ganap na tayong ligtas. Ano po? At ang bautismo ay hindi na po nakakadagdag sa kaligtasan yon. Subalit iniutos po ng Panginoon na gawin. Para saan? Dahil sa pamamagitan po ng bautismo, atin pong inihahayag sa publiko, sa buong mundo, na tayo ay nananampalataya kay Kristo, na ang atin pong alyansa, ano po, at ang atin pong loyalty ay walang iba kundi sa atin pong Panginoong Hesukristo. Yan po ang pinakang diwa ng baptism. Ano po? Kaya po, sa isang taong naligtas, sadyang kalooban ng Diyos sa kanya, kung siya ay totoong nanampalataya, dapat ipakita niya yon, ano po, sa buong mundo, sa publiko, sa pamamagitan ng tubig, bautismo. Ano po? Hindi tayo maliligtas sa baptism. Pero ito ay pagpapahayag na tayo ay tunay na naligtas at nakakilala kay Kristo. At ang sabi doon, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Bakit nga ba ang utos ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu? Alam naman po natin sa ating doktrina, ito po yung tinatawag nating Trinity. Ano po? Naniniwala tayo na isa lang ang Diyos. At siya po ay binubuo ng tatlong magkakaibang persona, ang Ama, Anak, at Espiritu. Ang Diyos ay ang Diyos Ama ay Diyos, ang Diyos Anak ay Diyos, at ang Diyos Espiritu ay Diyos. Subalit hindi po tatlo ang Diyos. Isa lang ang Diyos na meron siyang tatlong magkakaibang persona. Ano po? At bakit tayo kailangang bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu? Simple lamang po. Dapat tayong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu dahil ang tatlong persona ng Diyos ay meron pong specific na naging bahagi kung bakit tayo po ay naligtas. At kung tayo po ay babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, nangangahulugan yon na tayo po ay nakikipag-isa sa Ama, tayo ay nakikipag-isa sa Anak, at tayo po ay nakikipag-isa sa banal na Espiritu, palibhasa, ang tatlong persona ng Diyos ay merong specific na naging bahagi kung bakit po tayo ay naligtas. Ano po? And what is our key thought this morning? In our second point, under our main point. Ano po? Here's the key thought. Baptism is a public declaration of faith in Christ and an expression of desire to fully follow Him with no reservation.
to be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit is to identify the believer's relationship or union with the Holy Trinity. Since each of the three persons of God has a specific contribution to our salvation. Napakaganda. Ang bautismo ay pampublikong pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo. At pagpapahayag ng pagnanasa mo na sumunod ka sa Kanya, na wala ka nang ititira sa iyong sarili. At ang bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu ay pagpapahayag na ikaw ay nakikipag-isa. Doon po sa Holy Trinity, the Father, Son, and Spirit. Dahil sila po ay merong iba't ibang bahagi sa atin pong kaligtasan. Ano nga po ba ang iba't ibang bahagi ng Diyos? Ama, Anak at Espiritu sa atin pong kaligtasan. Papaanong ang Ama, ang Anak at ang Espiritu ay may naging bahagi para tayo po ay maligtas? Number 1. Ano ang bahagi ng Ama? The Father has chosen, elected us to be saved. Hindi pa nilalalang ang mundo, ang sanlibutan, ang sangkatauhan, alam na ng Diyos na tayo ay mahuhulog sa kasalanan. At ang sabi ng Biblia, before the foundation of the world, He has chosen us in Him. Pinili na tayo ng Diyos Ama na tayo ay magiging kabilang dun sa kakaunti na maliligtas. Ang sabi po ng Biblia, ang Biblia po ay nagtuturo na meron pong pagpili ang Diyos. Hindi po talagang lahat ng tao ay maliligtas. Ang maliligtas lamang ay yung mga pinili ng Diyos bago pa likhain ang sanlibutan. The Father has chosen, elected us to be saved. Ano naman po ang bahagi ng anak sa atin pong naging kaligtasan? The Son, Jesus Christ, died on the cross to pay our sins. Pinili tayo ng Ama para tayo ay maligtas, pero syempre, hindi po magiging ganap ang ating kaligtasan kung wala pong nagbayad ng ating kasalanan dahil tayo nga pong lahat ay nahulog sa pagkakasala. At ang gumawa po nito ay yung Diyos Anak, ang atin pong Panginoong Hesukristo. Ang Diyos Ama ang humirang sa atin sa kaligtasan, isinulat na niya ang ating pangalan sa aklat ng buhay bago palikhain ang mundong ito. At para maging ganap ang kaligtasan, ang kanyang bugtong na anak, si Kristo, ang nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang atin pong mga kasalanan. Ano naman po ang naging bahagi ng banal na Espiritu sa ating kaligtasan? The Holy Spirit enabled us to understand and believe in the gospel. Dahil tayo po ay makasalanan, ligaw. Hindi po natin kayang maunawaan sa sariling kakayanan yun pong mensahe ng kaligtasan. Kaya't nung oras na tayo ay binahagi na ng salita ng Diyos, kumilos ang banal na Espiritu sa atin at siya ang nagbigay sa atin ng kakayanan na maunawaan ang Ebanghelyo at sumampalataya sa Ebanghelyo. Yan po ang specific na naging role ng Ama, ng Anak at ng Espiritu kung paano po tayo naligtas. At kung tatanggalin natin ang alinman sa tatlo pong ito, ay hindi po magiging kompleto ang kaligtasan. Kaya't nung tayo po ay binautismuhan, atin pong ipinapahayag sa mundo ang ating pananampalataya kay Kristo at pinaniniwalaan po natin na tayo ay pinili ng Ama sa kaligtasan, namatay si Kristo sa krus para bayaran ang ating kasalanan, at ang banal na Espiritu ang tumulong sa atin para tayo ay sumampalataya dun sa namatay na tagapagligtas. At yan po ang essence, yan po ang diwa ng baptism. At yan po ang utos ng Panginoong Hesukristo sa atin na kanyang mga isinugo. Pagkatapos nating gawing mga alagad ni Kristo ang mga taong sinisikap nating akayin, kapag sila po ay certified believer na and committed follower na ni Kristo, dapat natin po silang babautismuhan sa tubig sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. That is a command. Na dapat pong sundin.
Pangatlo po, sa atin pong main point, hindi lamang po tayo inutusan ng Panginoon to make disciples of all nations. Hindi lamang po tayo inutusan ng Panginoon to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, kundi tayo din po ay inutusan ng Panginoon to teach. Ano ho? To teach, ang magturo. Verse 20. Ano pong sabi niya po doon? Teaching them to observe all that I have commanded you. Gawin nyo silang alagad ko. Gawin nyo silang certified believer, committed follower. Pagkatapos nun ay bautismuhan nyo sila at hindi doon natatapos ang lahat. Kapag ka nabautismuhan nyo na sila, hindi nyo sila pababayaan. Hindi nyo sila iiwanan. May gagawin pa rin kayo sa kanila. At anong sabi ni Kristo? Turuan nyo sila na gawin ang lahat ng mga iniutos ko sa inyo. Teaching them to observe all that I have commanded you. Ano po? Now ngayon, ang sabi ni Jesus is to teach. Ano po? Ano ngayon ang scope ng atin pong ituturo doon sa mga binautismuhan? Kung hindi pala natatapos sa bautismo ang ating task, kundi ang sabi ng Panginoon pagkatapos bautismuhan ay tuturuan pa rin sila, ano ngayon ang scope ng mga bagay na atin pong ituturo sa kanila? Ang sabi doon is all things. Ano? At yung pong all things na yon refers to the whole counsel of God. Ano? Genesis to Revelation, the Bible from cover to cover. Lahat ng iniutos po ng Panginoon. Pero ako bilang mangangaral, ano po, at nagtuturo po sa inyo, gusto ko pong i-narrow down sa atin yung all things po na yon, ano po, that I have commanded you. Dahil isa sa mga utos ni Jesus ay make disciples, ano po, ibig sabihin, isa sa mga ituturo natin dun sa mga binautismuhan ay kung papaano din sila susunod sa utos ni Jesus to make disciples. Ginawa natin silang alagad ni Kristo. At kapag katapos silang bautismuhan, tuturuan natin sila kung papaano nila gagawin ding alagad ni Kristo ang ibang mga tao. Ano po? And this is the key thought. Ano po? Since making disciples is one of the Lord's command to His disciples, this duty should be taught to those who will be His disciples in order to produce more disciples. Ano? Kaya ibig sabihin, automatic na sa isang taong naligtas at nabautismuhan, inaasahan sa iyo, automatic dapat na ikaw din, kung papaano kang tinulungan ng iba na maging alagad ni Kristo, ikaw ngayon ang gagawa nung bagay na ginawa sa iyo ng iba nung hindi ka pa naliligtas. You are to make disciples also. Ano? Tuturuan ka ngayon kung papaano gagawin yon. At dyan na po papasok yung equipping. Sa atin pong tema, ipinalitan po ito at dinagdagan. Ano po, hindi pala pinalitan, kundi ito po ay dinagdagan. Bring them in, build them up, send them out. Ano po? At ito pong build them up po dito, ito na po yung teaching them to observe all that I have commanded you. Ano po? Tuturuan sila, i-equip sila, ite-train sila, bago sila isugo. Ano po? Bago sila humayo para gawin ding alagad ang ibang mga tao. So I hope I'm making myself clear, mga kapatid. Ano po? Ano ang utos ng Panginoon? Gawing alagad ang mga tao. Ano ang isang alagad? Certified believer, committed follower. Yan ang dapat nating ma-produce. Humayo tayo at gawin nating ganon ang mga tao. Pagkatapos silang maging certified believer and committed follower, atin silang bautismuhan, lubog sa tubig sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. At pagkatapos na sila ay bautismuhan, dapat tuturuan natin sila kung papaano nila gagawin sa iba
yung ginawa sa kanila. Gagawin din nilang alagad yung ibang mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesu Kristo. Ito po yung mandate as we go. We are to go and make disciples, baptize, and teach them to observe all that I have commanded you. Sabi po ng atin pong Panginoon. The motivations as we go. Ano ang pwedeng makapagpalakas ng loob sa atin kung tayo po ay hahayo at susunod sa ipinag-uutos ng Panginoon? Napakahirap ng task na ito. Napakahirap na gawin mong alagad ang mga tao ni Kristo. Napakahirap mong mag-produce ng certified believer and committed follower. Napakahirap na task. Wala na pong hihirap na trabaho dyan sa mundong ito. Pero paano tayo mamomotivate? Paano tayo ma-encourage na kahit mahirap itong gawin, ay gagawin po natin? Gusto ko pong bigyan po kayo ng dalawang motivations. Ngayong umaga, para tayo po ay sumunod sa ipinag-uutos ng Panginoon. Number 1, remember the person who sent us. Remember the person who sent us. Verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sino ang nagsabi nan? Walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. Ang atin pong Panginoong Hesukristo ang siyang nag-utos sa atin na gawin nating alagad ang lahat ng mga bansa. Napakabigat na task. Pero paano natin susundin yon? Na meron tayong courage and motivation. Atin pong alalahanin kung sino ang nagsugo sa atin. Sino nga ba ang nag-usugo sa atin? Ang nagsugo sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. Sino siya? Siya ang may kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't ang sabi niya sa talatang 19, go therefore. Ibig sabihin, in light of who I am. Sabi ng Panginoong Jesus, in light of who I am, go and make disciples of all nations. Sino ba siya? Siya lang naman po ang nag-iisang may kapangyarihan sa kalangitan at sa kalupaan. Ang ibig sabihin ng all authority in heaven and on earth has been given unto me, ibig sabihin, walang bagay sa langit, sa lupa, sa buong daigdig na hindi po nakokontrol ng Panginoong Hesukristo. At kung atin pong maaalala kung sino siya, na nagsugo sa atin para gawin ang napakabigat na task na ito, mga kapatid, sigurado na tayo ay magkakaroon ng lakas ng loob kapag kakilala natin kung sino ang nagsugo sa atin. What is the picture of this? Ang larawan po nito ay katulad po ito ng batalyon ng mga sundalo. Alam niyo po, ang batalyon ng mga sundalo, hindi sila po pwedeng gumalaw. Hindi sila po pwedeng kumilos at bigla na lamang umatake na hindi sila inuutusan ng kanilang pinakang chief commander. Lahat ng kanilang galaw, lahat ng kanilang pupuntahan, lahat ng kanilang gagawin at lulusubin, yan po ay merong pahintulot at utos ng kanila pong chief commander. Dependent sila dun sa sasabihin ng chief commander. At kapag yung chief commander, sinabi niya na dito kayo pupunta, ganito ang inyong gagawin at ito dapat ang inyong matatapos, yung mga sundalo, yung mga army, hindi na po sila natatakot na sila po ay lalabas, hahayo at gagawin kung ano yung eksaktong sinabi ng chief commander. Bakit po? Meron na silang authority na gawin yung dapat nilang gawin dahil ibinigay sa kanila yung pong kapangyarihan. And that is also the picture of this. The Lord Jesus Christ is our chief commander. At sino yung ating pinakang hepe? Siya lang naman po ang meron pong kakayanan, kapangyarihan at kontrol sa langit at sa lupa. Palibasay sa kanya nang galing ang utos, sapat na po yun para tayo ay magkaroon ng lakas ng loob na hindi natatakot na gawin yung assignment po natin. Ano ang assignment natin? Make disciples, baptize, teach them to observe all that I have commanded you. Yan po.
Isinusugo tayo ng Panginoon para gawin ang mga bagay pong iyan. At huwag tayong matatakot. Huwag tayong mai-intimidate. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Dahil ang command ay nanggaling doon po sa Chief Commander, ang atin pong Master, walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. What's the key thought here? As we obey the Great Commission, we should get our ultimate confidence from Christ. Not on the basis of who we are, what we have, and what we can do. For He is the supreme authority in the universe. There's nothing to fear. We are on the winning side. Wow! Yan po ang sinasabi ng mensahe ng salita ng Diyos. Gagawin natin ang Great Commission to make disciples, baptize, and teach. Bakit po? Hindi dahil sa kung sino tayo? Hindi dahil sa kung ano po ang meron tayo? Hindi po dahil sa kung ano man ang kaya nating gawin? Kung di tayo po ay gagalaw, susunod sa kanyang ipinag-uutos dahil alam natin na siya po ang supreme authority. At dahil siya po ang supreme authority, ibig sabihin mga kapatid, matagal na siyang nanalo. Matagal nang nagwagi at nagtagumpay ang Panginoong Hesukristo. At kapag po tayo ay susunod sa Kanya, ang sabi dito, we are on the winning side. Wala kang talo kapag susunod ka sa Panginoong Hesukristo. And that is the promise. Kaya't napakaganda na alalahanin po natin sino ang nagsugo sa atin. Let us remember the Lord Jesus Christ, the one who has the authority in heaven and on earth. The second motivation this morning natin pong pag-aaralan, not only remember the one who sent us, but second, remember the promise He gave us. Atin pong alalahanin ang pangako na Kanyang binitawan, iniwanan po sa atin. Ano ang Kanyang ipinangako? Ang sabi po dito sa verse 20, and behold, I am with you always to the end of the age. I am with you always to the end of the age. Kanina, alalahanin natin kung sino ang nagsugo sa atin. The supreme authority, the Lord Jesus Christ. Ngayon naman po ay atin pong alalahanin, ano nga ba ang pangako na Kanyang ibinigay sa atin. Ang sabi niya, I am with you always. Kasama ko kayong palagi. Now mga kapatid, ngayong umaga, gusto ko magbigay ng emphasis dun sa word na always. Ano po? Ito pong word na always po dito, ano po? Ito po ay pasas tas hemeras. Ano po? Nang ibig sabihin po nito mga kapatid is the whole of every day. The whole of every day. Nung sinabi ni Jesus na I am with you always, hindi po yun meron lamang specific na oras sa maghapon na kasama natin siya. Hindi niya sinabi na I am with you always. Sa oras ng alas 9 hanggang alas 12 kasama ninyo ako. And then hanggang alas 2 uli, hanggang alas 5 ng hapon ay kasama ninyo ako. Nung sinabi niya pong always, that is pasastas hemeras, nang ibig sabihin, the whole of every day. 24 hours. Walang segundo, minuto, oras na lilipas na wala si Jesus sa ating tabi na hindi niya tayo sinasamahan as we obey the Great Commission. Mga kapatid, that's a promise. At nakakatuwa yung promise na ito ng Panginoon. Isipin niyo yon, walang segundo, minuto, oras na lilipas na wala siya sa tabi mo na hindi kanya sinasamahan sa mabigat na task. Alam ng Panginoon na mabigat yung task. Hindi mo yun kakayanin na ikaw lang. Sa sarili mong karunungan, kakayanan. At resources na meron ka, hindi mo kakayanin. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, the whole of every day, I will be with you.
Na ngayon, atin pong tingnan po ng mabuti pa yun pong, I will be with you always. Ano po? I am with you always. Ano ang implikasyon po nito? Ano po? Nung sinabi ni Jesus na, I am with you always. Meron po akong 5 na inilista po dito na implications nung sinabi niyang I am with you always. Sa Tagalog ay, kasama ko kayong palagi. Ano? Kasama ko kayong palagi. Una, ano po? Ano ang implication nito? Una is His presence. Yung presensya mismo ng Panginoon. Napakaganda ng sinabi ng Panginoon Diyos sa Deuteronomy 31:6 sa mga Israelita. Ang sabi niya dito, be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. This is God's promise to His people, the nation of Israel. Sabi niya, kayo'y magpakatatag, magpakatapang, huwag kayong matatakot, huwag kayong may intimidate sa kanila. Sabi niya, sapagkat akong Panginoon yung Diyos ay sasama sa inyo, hindi ko kayo iwan ni papabayanan man. At napakaganda, inulit sa New Testament. Inulit sa New Testament, Hebrews 13:5. Ano po ang sabi po dito? I will never leave you nor forsake you. The word is never. Ano po? Napaka-strong na salita po niyan. Na talagang ang ibig sabihin po niyan ay hinding-hindi mangyayari. Ano po? Hinding-hinding mangyayari na tayo ay iiwan at pababayaan po ng Panginoon. Kaya nung sinabi niya, go and make disciples, baptize them, teach them, ang sabi ng Panginoon, I will be with you always. At ang ibig sabihin niya po doon ay yung kanya pong presensya. He will never leave us nor forsake us. Second implication of the phrase, I am with you always. Not only His presence, but second, His provision. Ano po? Alam ng Panginoon yung magiging pangangailangan natin as we obey the Great Commission. Kaya ano ho ang pangako ng Diyos sa Matthew 6:33? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Alam niyo po ba kung ano yung tinutukoy na these things po dito? Yun po ay basic needs in the previous verses ng chapter pong ito. Kung saan ay tinukoy ng Panginoon ang pagkain, damit at tirahan. Ang sabi ni Jesus sa talatang 33, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga ito, referring to the basic needs, ang sabi ni Jesus, ay idadagdag na lamang sa inyo. That's a promise. That is God's provision. So this is the meaning of Matthew 6:33. For as long as we are obeying the Great Commission, ang Panginoon, He will never fail to provide for all our needs. He will never fail. So the implication is God's presence, God's provision. The third implication of I am with you always is God's protection. Ano po? God's protection. Ano po ang sabi sa Isaiah 54:17? Ang sabi ng Panginoon, the context here is to the Israelites, ano po? No weapon that is fashioned against you shall succeed, and you shall refute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord, and their vindication from me, declares the Lord. Ano sinasabi dito ng Panginoon Diyos sa bayan ng Israel? Anong sabi dito? Walang weapon, walang anumang armas na gagawin laban sa inyo ang magtatagumpay. At ang sabi ng Panginoon dito, iingatan ko kayo. At ito po ang pangako ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga lingkod na kanyang sinumpaan sa kanyang sarili. Alam niyo po mga kapatid, alam ng Diyos that there will be a time na ang ministry, ang pagsunod sa Panginoon will be so dangerous. Alam ng Panginoon na may mga pagkakataon na sa ating paglilingkuran sa Kanya, minsan ay buhay natin ang nakataya. May banta sa atin ng masama.
May banta sa atin pong buhay, ganito, ganyan. Pero ano pa ang pangako ng Panginoon? Ang pangako ng Panginoon dito, walang armas na gagawin laban sa iyo ang magtatagumpay. Yan ang pangako ng Diyos sa iyo na kanyang sinumpaan sa kanyang sarili. So the implication of I am with you always is God's presence, God's provision, God's protection. Not only that, the implication of I am with you always also is God's peace. Ano po? God's peace. Ano po ang sabi dito po sa John chapter 14 verse 27? Ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, "Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid." Wow! This is the Lord Jesus Christ comforting His disciples. Ang sabi niya, ang kapayapaan ko ang iniiwan ko sa inyo. At ang kapayapaang ito ay uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo na ito. At ang sabi ni Jesus, yan ang uri ng kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. So sa ministry, sa Great Commission, sa gawain po ng Panginoon, alam po ng Panginoon na darating ang panahon na marahil tayo ay mababagabag, matatakot, mangangamba. Pero anong sabi ho ni Jesus po dito? Ang kapayapaan ko ang iniiwan ko sa inyo. And this peace, mga kapatid, this is a divine peace. Ano po? Uri ng kapayapaan, tanging Diyos ang makapagbibigay. So we have God's presence if we obey the Great Commission. We have God's provision if we obey the Great Commission. We have God's protection if we obey the Great Commission. We have God's peace if we obey the Great Commission. And lastly, this morning, mga kapatid, let us remember, we have God's power as we obey the Great Commission. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin upang maging matagumpay ang atin pong gawain. At yan po ang isa sa mga implication ng sinabi niyang, I am with you always. His presence, provision, protection, peace, and power. Ang sabi dito sa Acts chapter 1 verse 8, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." Ito po ay isa sa mga huling habilin ng Panginoong Hesus sa kanya pong mga alagad bago siya umakyat ng langit. Nung ibinigay ni Jesus ang Great Commission sa kanya mga disipulo, this is the Lord Jesus Christ's promise to them. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Anong ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po, mga kapatid, yung presence na tinutukoy ni Jesus dito na I am with you always, hindi po ito literal, physically, na ang Panginoong Jesus ay magiging kasama natin po na makikita natin siya. Hindi po. Kundi ang tinutukoy dito ni Jesus sa kanyang mga alagad, aakyat ako sa langit. At kapag ako'y umakyat sa langit, anong sabi ni Jesus? Isusugo ko, ipapadala ko ang banal na Espiritu sa inyo, at ang banal na Espiritu ang magbibigay ng kapangyarihan sa inyo para kayo ay maging mga saksi ko. You will be my witnesses sa buong daigdig. And that is God's power. Nasa atin ang banal na Espiritu. If the Holy Spirit is dwelling in us, that means to say that God is in us. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Sa tuwing makakakita ka ng kapwa mo Kristiyano na naglilingkod sa Diyos at tunay siyang Kristiyano, ang ibig sabihin, ang presensya ng Diyos ay nasa taong iyon. At ano po ang pangako ng Panginoon as we obey the Great Commission? Yes, the Great Commission is difficult. The Great Commission is demanding. The Great Commission is dangerous.
But the Lord Jesus Christ is making a promise that we will have the power that comes from the Holy Spirit. At mga kapatid, kung nasa atin ang banal na Espiritu, ang ibig sabihin nun, nasa atin ang Diyos na magbibigay sa atin ng kapangyarihan para gawin ang Great Commission. Wow! Napaka-broad nung sinabi niyang, I will be with you always. I am with you always. Ang ibig sabihin nun, God's presence, God's provision, God's protection, God's peace, and God's power. Wala na pala tayong pwede maging excuse na sasabihin natin sa Panginoon na hindi natin kaya. Wala na pala tayong pwede maging excuse na sasabihin natin sa Panginoon na natatakot tayo o nahihiya tayo. Dahil kung titingnan natin ang lahat ng mga ito, we have all the reason to obey the Great Commission. Ano po ang Great Commission? Ano ang mandate sa atin? Sinusugo tayo ng Panginoon na tayo ay humayo to make them His disciples, to baptize them, and to teach them, to make disciples as well. At ano po, mga kapatid, ang motivations po sa atin? Bakit naman tayo susunod sa napaka-demanding, napaka-difficult, at napaka-dangerous na utos na yan? Ano ang motivations natin, mga kapatid? Let us remember the person who sent us. Alalahanin natin ang ating chief commander. Ang utos ay nanggaling sa pinakamataas. So there's no reason to be afraid. There's no reason to quit. There's no reason to back out. Dahil ang sabi ng Panginoon, I have the authority in heaven and on earth. Go therefore and make disciples. And let us remember the promise He gave us. I am with you always. And the word always, ang ibig sabihin po is the whole of every day. The whole of every day. At ang implication po nito, mga kapatid, kung tayo po ay hahayo, susunod sa ipinag-utos ng Diyos na gawing alagad ang lahat ng mga bansa, ang sabi niya, ang presence niya ay nasa atin. Ang provision niya ay nasa atin. Ang protection niya ay nasa atin. Ang peace niya ay nasa atin. Ang power niya ay nasa atin. In conclusion, this morning, let me end sa isa pong quotation mula sa isa pong missionary na nagngangalang John Stott. Ang sabi po ni John Stott, isa sa kanyang mga binitawang statement, His authority on earth allows us to dare to go to all the nations. His authority in heaven gives us our only hope of success. And His presence with us leaves us no other choice. Si Jesus ang may kapangyarihan dito sa lupa. Kaya may tapang tayo na sumugod sa anumang lugar para sumunod sa utos ng Panginoon. Si Jesus ang merong kapangyarihan sa langit. Ang ibig sabihin nun, tiyak siyang magtatagumpay. At binitawan ng Panginoon ang kanyang pangako, He will be with us. At ang ibig sabihin nun, mga kapatid, wala tayong choice kundi susunod tayo sa Panginoon. Mga kapatid, tayong lahat po ay isinugo. Isinugo tayo para tayo ay mangaral. Kung tayo ay mangangaral, may mga makakapakinig. Ang mga makakapakinig ay makakaunawa. At ang mga makakaunawa ay tatawag sa Panginoon at maliligtas. Ang nagsugo sa atin ay hindi kung sino man. Ang nagsugo sa atin ay walang iba, kundi ang ating Chief Commander, the Lord Jesus Christ.
Let us obey the Great Commission. Let us go make disciples, baptize them, teach them. Let us be encouraged, be motivated because of who He is and the promise that He has given to us. Tayo pong lahat po ay manalangin. Lord, salamat sa iyong mga salita. Salamat po na amin pong makita yung mga importanteng mga details, Panginoon, tungkol po dun sa Romans chapter 10 and Matthew chapter 28, the Great Commission passage. Panginoon, salamat po. At sana ay magkakaroon ito ng application sa buhay ng iyong mga anak. Na hindi lamang namin ito bastang napakinggan, kundi, Panginoon, kami po ay susunod sa iyong ipinag-utos dahil isinugo mo kami para gawin ang assignment pong ito. Salamat po, Panginoon. Ito lamang ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Maraming salamat po at dito tayo natatapos sa atin pong mensahe sa umagang ito.